Sa loob ng tahimik ngunit nakakatakot na Villa Vilena, isang batang si Mateo ang itinuturing na komatose. Ngunit sa katotohanan, siya'y gising at bihag ng sariling tahanan. Nang mapansin ng bagong kasambahay na si Lina ang kakaibang kilos ng bata, unti-unting nabunyag ang isang madilim na balak ng madrastang si Isabel. Kapag ang isang inosenteng bata ay sinadyang patahimikin para sa kayamanan, sino ang may lakas ng loob na magsiwalat ng katotohanan? Ang katahimikan, iyon ang unang napapansin ng sinuman sa Villa Vilena. Isang katahimikang hindi nagbibigay kapayapaan, kundi isang katahimikang mabigat, malagkit, at puno ng mga alaalang hindi masambit. Nakatayo si Don Ricardo Vilena sa harap ng malawak na bintanang salamin ng kanyang aklatan, pinagmamasdan ang walang tigil na pagpatak ng ulan sa hardin. Bawat patak ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, nagpapaalala sa kanya ng isa pang araw na lumipas sa loob ng malamig na paraisong ito. Dati, ang bahay na ito ay puno ng halakhak. Ang matamis na tawa ng kanyang yumaong asawang si Sofia, ang masiglang sigaw ng kanilang anak na si Mateo habang naghahabulan sila sa damuhan. Ngayon, tanging ang ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ng kanyang anak ang pumupuno sa hangin. Isang tunog na dapat sana'y nagbibigay buhay, ngunit para kay Ricardo, ito'y isang palagiang paalala ng kanyang kabiguan. Napabuntong hininga siya. Ang kanyang hininga ay lumikha ng manipis na hamog sa malamig na salamin. 5 taon na mula nang pumanaw si Sofia at halos 2 taon na mula nang ang kanyang anak na si Mateo. Ang nag-iisang buhay na alaala niya kay Sofia ay naging isang manikang walang buhay sa sarili nitong higaan. Ricardo, mahal ko. Ang malambing na tinig ni Isabel, ang kanyang pangalawang asawa, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya. Nandoon si Isabel, nakatayo sa may pintuan. Perpekto gaya ng dati, sa kanyang mamahaling bestida. Ang kanyang mukha ay larawan ng pag-aalala, ngunit ang mga mata niya'y nanatiling kalmado, halos walang emosyon. Nakahanda na ang umagahan, sabi nito, lumapit sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang braso. Kanina ka pa rito, masyado mong pinapagod ang iyong sarili. Tumango lang si Ricardo. Tiningnan ko lang ang ulan. Ngumiti si Isabel, isang ngiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Dinalhan ko na ng gatas si Mateo at pinalitan na rin siya ng nurse. Bawat kilos ni Isabel ay kalkulado. Bawat salita ay maingat na pinili. Siya ang perpektong asawa, ang perpektong madrasta. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang lamig na hindi maipaliwanag ni Ricardo. Ricardo? Muling nagsalita si Isabel. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Napag-isipan mo na ba ang sinabi ni Dr. Ramirez? Napatiimbagang si Ricardo. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Ang mungkahi ng doktor na suportado ni Isabel na ilipat si Mateo sa isang espesyal na pasilidad, isang lugar kung saan mas maaalagaan daw ito, isang lugar na malayo sa kanya. Bel, napag-usapan na natin to. Mananatili si Mateo dito, sa bahay niya. Pero hanggang kailan, Ricardo? Giit ni Isabel, may bahid ng hinanakit sa kanyang tinig. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang nangyayari sa atin. We are living in a hospital, not a home. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan. The boy, he's not coming back. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Ricardo na parang mga bubog. Huwag na huwag mong sasabihin yan. Nakita ni Isabel ang galit sa mga mata ng asawa, kaya't mabilis siyang umatras. Ang kanyang mukha ay muling naging maamo. Patawad, mahal. Ang iniisip ko lang ay ang kapakanan mo. Ang kapakanan nating lahat. Bago pa man makasagot si Ricardo, may kumatok sa pinto. Pumasok ang kanilang mayordoma, si Manang Josie. Don Ricardo, Ma'am Belle, pasensya na po sa abala.
Narito na po ang bagong kasambahay na ipinadala ng ahensya. Sa likod ni Manang Josie ay isang babaeng payat, nakayuko at halatang ninenerbiyos. Nakasuot ito ng simpleng bestida at ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan. Siya si Lina Reyes. Bahagya lang siyang sinulyapan ni Ricardo. Isa lang siyang anino sa mahabang listahan ng mga katulong na dumaan sa mansyon. Walang espesyal. Siya si Lina, sabi ni Manang Josie. Magiging katuwang po siya sa paglilinis at iba pang gawain sa loob ng bahay. Mabuti. Walang ganang sagot ni Isabel. Tinitingnan si Lina mula ulo hanggang paa na may halong pagmamata. Manang Josie, ikaw na ang bahala sa kanya. Ituro mo ang mga dapat niyang gawin at ang mga bawal. Lalo na ang pagpasok sa silid ni Mateo. Tanging ang nurse at ako lamang ang pwedeng pumasok doon maliban kung may utos. Masusunod po, ma'am. Umalis ang dalawa. Naiwan muli sina Ricardo at Isabel sa katahimikan. Ngunit ang pagdating ng bagong katulong ay hindi man lang nag-iwan ng marka sa isipan ni Ricardo. Ang isip niya ay nasa kanyang anak pa rin, sa mga salita ni Isabel at sa walang katapusang ulan sa labas. Nang hapong iyon, habang abala ang lahat, inatasan ni Manang Josie si Lina na linisin ang pasilyo kung nasaan ang silid ni Mateo. Ang private nurse ay nagpaalam sandali para magmeryenda. Dahan-dahan ka lang sa area na yan, iha. Bilin ni Manang Josie. Bawal ang maingay. Opo, Manang. Magalang na sagot ni Lina. Sa unang pagkakataon, nasilayan ni Lina ang pintuan ng silid ng batang Vilena. Bahagya itong nakaawang. Sa kanyang pag-iingat sa paglilinis, hindi niya maiwasang sumulyap sa loob. Ang silid ay malawak at puno ng mga laruan, ngunit walang bakas ng paglalaro. Tahimik. Sa gitna nito ay isang kama at doon nakahiga ang isang batang lalaki. Napapalibutan ng mga makina. Si Mateo. Isang kakaibang awa ang bumalot sa puso ni Lina. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may humihila sa kanya palapit. Tiningnan niya ang paligid. Walang tao. Dahan-dahan. Sa 3 hakbang, nasa loob na siya ng silid. Nilapitan niya ang kama. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Mateo. Ang balat nito'y maputla. Ang mga pilik mata'y mahahaba. Para itong isang anghel na natutulog. May napansin siyang manipis na alikabok sa ibabaw ng side table, sa tabi mismo ng kamay ng bata. Kumuha siya ng basahan mula sa kanyang dalang timba at maingat itong pinunasan. Ang kanyang bawat galaw ay magaan, halos walang ingay, dahil ayaw niyang gambalain ang sagradong katahimikan ng silid. Ang gwapo mo namang bata, halos pabulong niyang sabi, hindi para sa sino man, kundi para sa kanyang sarili. Isang ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngangiting malungkot. Sana ay magising ka na. Siguradong sabik na ang tatay mo sa'yo. Habang nagpupunas, isang himig ang pumasok sa kanyang isipan, isang lumang oyayi na madalas kantahin ng kanyang ina sa probinsya noong siya'y bata pa. Hindi niya napigilan ang sarili. Mahina, halos hangin lang. Sinimulan niyang iham ang kanta. Isang simpleng himig na puno ng pagmamahal at pangako ng isang ligtas na pagtulog. Bip, bip, bip. Ang regular na tunog mula sa heart monitor ay nagpatuloy. Patuloy si Lina sa kanyang ginagawa at sa kanyang paghimig. Dinala siya ng musika sa kanilang maliit na bahay sa probinsya, sa yakap ng kanyang ina. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Beep! 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 Biglang nagbago ang ritmo ng makina. Napahinto si Lina sa kanyang paghimig. Napatingin siya sa monitor. Ang mga numero ay bahagyang tumaas bago bumalik sa dati. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. May nangyari ba? Tumingin siya kay Mateo. Ang bata ay ganoon pa rin. Walang pagbabago, payapang nakahiga. Baka nagkamali lang ang makina, naisip niya. O baka naman dala lang ng kanyang nerbiyos.
Ipinagpatuloy niya ang paglilinis, ngunit mas maingat na ngayon ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa bawat tunog. Nang matapos siya, inayos niya ang kumot ni Mateo. Ang kanyang daliri ay bahagyang sumayad sa kamay ng bata. Malamig ito. Isang pait ang muling dumaan sa kanyang puso. Oras na para umalis. Baka may makakita pa sa kanya rito. Dahan-dahan siyang tumalikod papunta sa pinto. Ngunit sa kanyang paglingon, ang kanyang mga mata ay sumaglit sa malaking salamin ng aparador na nasa tapat ng kama. At doon, sa isang kisap mata, sa refleksyon, nakita niya ito. Isang daliri sa kamay ni Mateo. Gumalaw. Isang bahagyang pagangat at pagbagsak. Napasinghap si Lina. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang lumingon pabalik. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig ng diretso sa kamay ng bata. Wala. Ang kamay ay perpektong nakapatong sa puting kumot. Walang buhay, walang galaw. Napatitig siya roon ng 10 segundo, 20, 30. Walang nangyari. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang sariling puso at ang walang pagbabagong tunog ng makina. Guni-guni ko lang ba yon? Tanong niya sa sarili. Pagod lang siguro ako. Ang bigat ng trabaho, ang paninibago sa malaking bahay. Marahil ay nililinlang lang siya ng kanyang isip. Oo, iyon lang siguro. Imposible. Muli siyang sumulyap sa payapang mukha ni Mateo. Walang bahid ng anumang pagbabago. Dahan-dahan siyang umatras. Hindi inaalis ang tingin sa bata hanggang sa makalabas siya ng silid. Isinara niya ang pinto ng walang ingay, ngunit sa kanyang isipan, ang imahe ng gumalaw na daliri sa salamin ay paulit-ulit na naglalaro. Isang tanong na mag-iiwan sa kanya ng hindi mapakali sa buong magdamag. Kinabukasan, sinubukan ni Lina na kumbinsihin ang sarili na ang lahat ay guni-guni lamang. Ang gumalaw na daliri, ang pagbabago sa heart monitor, marahil ay dala lang iyon ng pagod at paninibago. Sa isang mansyon na kasing tahimik ng Villa Vilena, madaling malinlang ang isipan ng isang baguhan na tulad niya. Focus ka lang sa trabaho, Lina. Bulong niya sa sarili habang nagpupunas ng mga muebles sa sala. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit gaano man niya subukang iwaksi, ang imahe ni Mateo ay pilit na bumabalik. Hindi ang imahe ng isang batang walang buhay, kundi ang imahe ng isang lihim na gumalaw na daliri sa salamin. Nang araw na yon, kasama na sa opisyal niyang gawain, ang paglilinis sa silid ni Mateo tuwing umaga habang nagbe-break ang private nurse. Sa kabila ng bilin ni Ma'am Isabel, ipinagkatiwala sa kanya ni Manang Josie ang gawaing iyon dahil sa kanyang pagiging maingat. Para kay Lina, ang pagkakataong yon ay isang biyaya. Pumasok siya sa silid na may dalang malinis na basahan at feather duster. Gaya ng dati, si Mateo ay payapang nakahiga. Ang tunog lang ng makina ang maririnig. Ngunit ngayon, iba na ang pagtingin ni Lina. Bawat sulok ng silid, bawat hibla ng kumot, bawat pagkurap ng ilaw sa monitor ay kanyang pinagmamasdan. Sinimulan niya ang paglilinis habang nag-aalikabok ng mga estante na puno ng mga librong pambata na hindi pa nabubuklat. Nagsimula siyang magsalita. Mahina lang, sapat lang para marinig niya at, kung sakali, ng bata. Alam mo, Mateo, panimula niya, sa probinsya namin, ang paborito kong gawin ay umakyat sa puno ng mangga. Mula sa taas, kitang-kita ko ang buong palayan. Luntian at napakaganda. Isang araw, nahulog ako. Mahina siyang tumawa. Ayun, nagkaroon ako ng peklat dito sa tuhod. Sabi ng nanay ko, yan daw ang medalya ng katapangan ko. Hinaplos niya ang salaming nakapatong sa isang picture frame. Larawan yon ni Mateo kasama ang isang magandang babae na kamukha niya, ang kanyang ina. Sigurado si Lina. Ang ganda ng nanay mo, sabi niya.
Sigurado akong binabantayan ka niya mula sa langit. At sigurado rin akong gusto na niyang makita kang muli na tumatakbo at naglalaro. Patuloy siyang nagsalita. Kinukwento ang mga simpleng bagay tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Kausap niya ang bata na para bang ito'y nakikinig, na para bang anumang oras ay sasagot ito. Isang pakiramdam ng pagmamalasakit na hindi niya mapigilan ang unti-unting yumabong sa kanyang puso. Inayos niya ang unan sa likod ng ulo ni Mateo at hinawakan ng kamay nito. "Okay lang yan," bulong niya. "Huwag kang mag-alala." "Anong ginagawa mo?" Ang boses ay malumanay, ngunit may talim. Napabitaw si Lina sa kamay ni Mateo na para siyang napaso. Paglingon niya, nakatayo sa may pintuan si Ma'am Isabel, ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang muka ay may isang matamis, ngunit matalim na ngiti. "Ma'am Bell," nautal na sabi ni Lina, habang mabilis na tumayo ng tuwid. Nag-aayos lang po ng kumot niya. Naglakad si Isabel papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Tinitigan niya si Lina mula ulo hanggang paa. Ang sabi ko, bawal hawakan ng bata, maliban kung may utos. Ang trabaho mo dito ay maglinis, Lina, hindi maging nurse o yaya. "Papasensya na po, ma'am. Hindi na po mauulit." Nanlamig ang mga kamay ni Lina. "Good." Lumapit si Isabel sa kama. Hinaplos ang buhok ni Mateo sa paraang mas mukhang inspeksyon kaysa paglalambing. "Ayokong umasa ka sa wala, iha. It's a lost cause." Ang pagbibigay sa kanya ng maling pag-asa ay mas lalo lang siyang sinasaktan. "Naiintindihan mo ba?" "Oo po, ma'am," sagot ni Lina, nakayuko. "Sige na, tapusin mo na ang trabaho mo at lumabas ka na." Tumango si Lina at mabilis na tinapos ang kanyang gawain. Ramdam ang bawat titig ni Isabel na nakabantay sa kanyang likuran. Nang makalabas siya ng silid, sumandal siya sa pader at huminga ng malalim. Ang babala ay malinaw, ngunit sa halip na matakot, mas lalo lang tumindi ang kanyang kuryosidad. Ano ang itinatago ni Ma'am Isabel sa likod ng perpektong ngiti na yon? Kinahapunan, habang nagdadala siya ng merienda para sa private nurse, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa kanyang pagmamadali, natapilok siya sa isang nakausling bahagi ng carpet sa pasilyo. Ang tray na dala niya ay lumipad sa ere. Crash! Ang tunog ng nabasag na baso at pinggan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. "Naku po!" Bulalas ni Lina habang mabilis na pinupulot ang mga bubog. Dahil sa lakas ng kalabog, bumukas ang pinto ng silid ni Mateo. Sumilip ang nurse. "Ano ang nangyari?" Nadulas po ako. Pasensya na po," sabi ni Lina, nanginginig. Ngunit ang atensyon ni Lina ay wala sa nabasag na gamit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa siwang ng pinto, sa batang nakahiga sa kama. At doon, nakita niya ito ng malinaw. Sa gitna ng ingay, ang mga talukap ng mata ni Mateo ay mahigpit na pumikit at kumislot. Isang mabilis, hindi sinasadyang reaksyon. Isang patunay, hindi niya ito guni-guni. Buong araw na naglaro sa isipan ni Lina ang kanyang nakita. Ang paggalaw ng daliri, ang pagkislot ng mga mata. Hindi siya pwedeng magkamali. Nagre-react si Mateo. Meron siyang naririnig. Meron siyang nararamdaman. Bago matapos ang kanyang duty sa gabing iyon, kailangan niyang gumawa ng paraan para makabalik sa silid ni Mateo. Nagdahilan siyang may naiwan siyang pamunas. Sa kabutihang palad, wala ang nurse at si Ma'am Isabel naman ay nasa library kasama si Don Ricardo. Dahan-dahan siyang pumasok sa madilim na silid. Ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng makina. Lumapit siya sa kama. "Mateo?" bulong niya. "Gising ka ba?" Katahimikan. "Mateo, ako to, si Lina. Nakita kong gumalaw ang mga mata mo kanina." Walang sagot. Napabuntong hininga si Lina. Baka nga nababaliw na siya.
baka umaasa lang siya sa isang himala. Hahawakan na sana niya ang doorknob para umalis nang may naalala siyang isang lumang biro na laging ikinukwento ng kanyang tatay. Muli siyang lumingon kay Mateo. Alam mo ba, sabi niya na may kasamang maliit na ngiti. Bakit malungkot ang kalendaryo? Huminto siya sandali. Kasi bilang na ang mga araw niya. Isang corny na biro. Ngunit sa katahimikan ng silid, sa gitna ng kanyang pagkabigo, inilapit ni Lina ang kanyang mukha sa bata. Umaasa, nagbabaka sakali. At sa isang saglit na iyon, sa dilim, sa ilalim ng sinag ng ilaw mula sa monitor. Nanumpa siyang nakita niya ito. Isang bahagyang-bahagyang pag-angat sa isang sulok ng mga labi ni Mateo. Isang multo ng isang ngiti na nawala rin kasing bilis ng paglitaw nito. Napasinghap siya. Totoo nga. Totoo ang lahat. Tatalikod na sana siya. Ang kanyang puso ay puno ng pinaghalong tuwa at takot nang may narinig siyang isang tunog. Isang tunog na napakahina. Halos isang buntong hininga lang, ngunit sapat na para mapatigil ang kanyang paghinga at manindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang salita. Galing sa kama. Tulong. Ang salitang iyon, tulong, ay humiwa sa katahimikan ng silid na parang isang patalim. Napatda si Lina. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakabilis, napakalakas, na akala niya'y maririnig ito sa buong silid. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya pwedeng magkamali. Narinig niya iyon. Isang boses. Ang boses ng isang bata. Dahan-dahan na para bang anumang mabilis na galaw ay babasag sa mahikang nagaganap, humakbang siya pabalik palapit sa kama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bata. Hinahanap ang anumang senyales ng paggalaw. Mateo? Muli niyang bulong. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ba yon? Nagsalita ka ba? Sa unang pagkakataon, sa loob ng halos 2 taon, dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Mateo Villena. Sa dilim, ang mga ito'y nagningning dahil sa maliit na luha na namumuo sa gilid. Ang mga matang iyon ay hindi blangko. Puno ang mga ito ng takot. Isang takot na napakalalim na tila ba'y matagal nang kinikimkim. Sa sino ka? Halos hangin lang ang boses ng bata. Paos at mahina dahil sa matagal na hindi paggamit. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Napasinghap si Lina at kasabay nito ang pagtulo ng sarili niyang mga luha. Ako si Lina, ang bago ninyong katulong. Sagot niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Diyos ko, totoo nga. Gising ka. Nakakapagsalita ka. Umiling si Mateo. At sa simpleng pagiling na yon, nakita ni Lina ang hirap na dinaranas nito. Huwag kang maingay. Pakiusap ng bata. Ang mga matay mabilis na sumusulyap sa pintuan. Baka marinig ka niya. Nino, sinong niya? Naguguluhang tanong ni Lina. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Ni Tita Isabel. Sagot ni Mateo. Ang pagbanggit pa lang sa pangalan ay nagdulot ng panginginig sa maliit na katawan ng bata. Siya. May pinapainom siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Lina sa narinig. Pinapainom? Anong klaseng gamot? V-vitamins daw po, paliwanag ni Mateo. Pero pagkatapos kong inumin, nangihina ako. Gusto ko lang matulog. Hindi ko magalaw ang katawan ko ng maayos. Ang boses ng bata ay puno ng pagkalito at takot. Sinabi niya sa akin, kailangan kong manatiling may sakit. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Lina. Mas matindi pa kaysa noong una siyang pumasok sa mansyon. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagpapabaya. Ito ay isang bagay na mas masama, mas maitim. Bakit? Bakit niya sinabi yon sa'yo?
Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, ang mga mata niya ay napapikit na, para bang may inaalalang isang masamang panaginip. Ang paligid ay malabo. Ang pakiramdam niya ay inaantok. Ang kanyang mga braso at binti ay mabibigat. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama, si Tita Isabel. Ang kanyang mukha ay malapit sa kanya. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko na kulay pula ay marahang humahaplos sa kanyang pisngi. "Huwag kang mag-alala, Mateo, my love." Bulong nito. Ang boses ay parang himig ng ahas. "Gagaling ka rin, pero hindi pa ngayon." Sinubukan niyang magsalita. Sinubukang tawagin ang kanyang papa, ngunit walang boses na lumalabas. Tanging isang ungol. "Shh," sabi ni Isabel. "Listen to me very carefully. You have to stay sick. You have to be a good, quiet boy. Dahil kapag gumalaw ka, kapag nagsalita ka, masasaktan si papa mo. Baka may mangyaring masama sa kanya sa trabaho. Do you understand? Your papa's safety is in your hands." Ang bawat salita ay isang lason na tumagos sa kanyang batang isipan. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero naintindihan niya ang banta. Kung gagaling siya, masasaktan ang kanyang papa. Kaya't kailangan niyang manatiling ganito para protektahan ang kanyang papa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas mabigat pa kaysa dati. Nakita ni Lina ang bakas ng alaalang yon. Sa nanginginig na mga labi ni Mateo, naintindihan na niya ang lahat. Ang bata ay hindi biktima ng isang sakit. Siya ay biktima ng isang halimaw na nagaanyong anghel. "Mateo?" sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay basag. Hinawakan niya ang kamay ng bata. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang mahinang pagpisil pabalik. "Hindi totoo yan. Hindi sasaktan ng Tita Isabel mo ang papa mo. Ginagamit ka lang niya." Pero natatakot po ako." Umiling si Mateo. Ang mga luha ay tuluyan nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. "Kapag kami lang dalawa, iba siya." Hindi siya nakangiti. Laging siyang galit. Sinabi niya sa akin na kung magsusumbong ako, walang maniniwala sa akin. Sasabihin daw nila na naghahalucinate lang ako dahil sa sakit ko. Ang bawat salita ng bata ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Lina. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura. Galit para kay Isabel, para sa kawalang katarungan na dinaranas ng inosenteng batang ito. "Ako," mariing sabi ni Lina, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Mateo. "Ako, naniniwala ako sa'yo. Bawat salita mo, pinaniniwalaan ko." Tumingin si Mateo sa kanya, ang mga matay puno ng pag-asa at pagtataka. "Ti talaga po?" "Oo," sagot ni Lina. Pinunasan ang luha ng bata gamit ang kanyang hinlalaki. "At poprotektahan kita. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka pa niya. Pangako yan." Ang mga salitang yon ay tila nagbigay ng lakas kay Mateo. Nakita ni Lina ang bahagyang pag-relax ng mga balikat nito. Sa gitna ng dilim at takot, sa wakas ay nakahanap ito ng isang kakampi. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang nabulabog. Isang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Papalapit. Mabilis. Sa siya na yan, nanginginig na bulong ni Mateo. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mukha. "Magkunwari ka! Magkunwari kang tulog!" Agad na pumikit si Mateo. Ang kanyang katawan ay muling nanigas. Binitawan ni Lina ang kanyang kamay. Ang puso niya ay kumakaripas. Anong gagawin niya? Nahuli ba siya? Ang pinto ay bumukas ng walang katok. Isang ilaw mula sa pasilyo ang tumama sa loob ng silid, lumilikha ng isang mahabang anino. At sa gitna ng aninong yon, nakatayo si Isabel Villena, bihis na bihis, tila kagagaling lang sa isang pagtitipon. Ang mga mata nito ay agad na dumapo kay Lina. Hindi ito nagulat. Sa halip,
Isang malamig at kalkuladong nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. "Lina?" sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. "Gabi na. Anong ginagawa mo pa rito sa silid ng alaga ko?" Nanlamig ang buong katawan ni Lina. Ang kanyang isip ay naghahanap ng idadahilan. "Ma'am, ano po, may naiwan lang po akong basahan kanina. Kinuha ko lang po." Itinaas niya ang hawak niyang pamunas bilang ebidensya. Tumango si Isabel na para bang naniniwala sa kanya. Naglakad ito papasok. Isinara ang pinto sa likuran niya na lalong nagpadilim sa silid. Lumapit ito sa kama. Tiningnan si Mateo na natutulog bago muling humarap kay Lina. "Alam mo, Lina," panimula nito habang inaayos ang isang hibla ng buhok na wala naman sa lugar. "Napansin ko nitong mga nakaraang araw, you seem to be spending a lot of time here." Hinawakan ni Isabel ang kumot ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa ibabaw nito na para bang naghahanap ng kung ano. "Masyado kayatang attached sa alaga mo." Biglang huminto ang kamay ni Isabel. May dinampot ito mula sa kumot, isang bagay na napakaliit. Itinaas niya ito sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo sa ilalim ng sinag ng ilaw mula sa bintana. Isang mahabang hibla ng buhok ni Lina. "You see," sabi ni Isabel. Ang kanyang ngiti ay lumawak. "You're leaving parts of yourself everywhere." Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Lina. Ang pagpapanggap ay nawala. Ang nakita ni Lina sa mga mata ni Isabel ay purong babala. Isang tahimik ngunit malinaw na mensahe. "Alam ko at kaya kitang tapusin." Hindi na nakapagsalita si Lina. Ang tanging nagawa niya ay tumitig pabalik. Ang kanyang takot ay nahaluan na ngayon ng isang bagong determinasyon. Hindi na ito isang simpleng trabaho, isa na itong laban. Hindi matukoy ni Don Ricardo kung kailan eksaktong nagsimula ang pagbabago, ngunit ramdam niya ito sa hangin. Ang dating mabigat na ulap ng kalungkutan na bumabalot sa Villa Villena ay tila nahaluan na ngayon ng isang kuryente, isang tensyon na hindi nakikita ngunit tumutusok sa balat. Tinatawag niya itong sayaw ng mga anino. Nakikita niya ito sa bawat sulok, sa paraan ng mabilis na pagyuko ni Lina at pag-iwas ng tingin sa tuwing daraan si Isabel, sa paraan ng pagtigil ng mga usapan ng mga katulong kapag pumapasok siya sa kwarto, at higit sa lahat, sa mga mata ng kanyang asawa. Si Isabel ay nananatiling perpekto, ang kanyang ngiti, ang kanyang pag-aasikaso, ngunit merong kakaiba sa kanyang titig kapag nakatingin ito kay Lina. Isang tingin na matamis sa panlabas, ngunit may talim ng isang agilang nagbabantay sa kanyang teritoryo. Subalit, ang pinakamahalagang anino na nakapukaw sa atensyon ni Ricardo ay ang nasa silid ng kanyang anak. Sa mga gabing hindi siya makatulog at pinipiling magbantay sa tabi ni Mateo habang nagbabasa ng mga ulat mula sa opisina, napansin niya ang mga maliliit na detalye. Ang kulay sa mga pisngi ni Mateo ay hindi na kasing putla ng dati. May bahagyang pamumula, tanda ng mas maayos na sirkulasyon. Ang mga numero sa heart monitor, na halos kinabisado na niya sa 2 taong pagtitig dito, ay mas matatag. "Lumalaban ka, anak," bulong niya habang hinahaplos ang buhok ni Mateo. "Nararamdaman ko." Kaya naman nang dumating si Dr. Ramirez para sa lingguhang check-up, si Ricardo ay puno ng maingat na pag-asa. Naroon si Isabel sa tabi ng doktor. Ang kamay ay nakahawak sa balikat ng asawa, isang larawan ng suporta. "So what's the verdict, Doc?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mababa ngunit mapilit. Tinanggal ni Dr. Ramirez ang kanyang stethoscope at inayos ang kanyang salamin. Tiningnan niya ang mga chart na hawak ng nurse. Pagkatapos ay tumingin kay Ricardo nang may profesional na awa. "I'm sorry to say, Don Ricardo, but there's no significant change. The condition remains stagnant, catatonic state as diagnosed. Walang responde sa mga stimuli." Kumunot ang noo ni Ricardo. Stagnant?
Pero Doc, tingnan mo ang vitals niya. Mas malakas ang tibok ng puso niya. At noong isang gabi, parang nakita ko ang paggalaw ng daliri niya. Tumawa ng mahina si Dr. Ramirez, isang tawang walang humor. Muscle spasms, Don Ricardo. Common yan sa mga pasyenteng matagal nang nakahiga. It's just reflexes, not conscious movement. Huwag po tayong umasa sa wala. Masakit lang yon. Tama ang doktor. Mahal. Malamig na singit ni Isabel. Hinigpitan ang hawak sa balikat ni Ricardo. We have to be realistic. Ang mahalaga, inaalagaan natin siya ng maayos. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa paghahanap ng mga senyales na wala naman doon. Tumango si Ricardo, ngunit sa loob niya, may isang boses na sumisigaw ng pagtutol. Kilala niya ang kanyang anak. Alam niya ang pakiramdam ng presensya nito. At alam niyang nagsisinungaling ang mga numerong ipinapakita nila sa kanya. Kinahapunan, habang ang araw ay papalubog at naghahatid ng mahahabang anino sa hardin, nakita ni Ricardo si Lina na nagdidilig ng mga rosas. Siya ang susi. Siya ang laging kasama ni Mateo. Nilapitan niya ito. Lina. Halos mabitawan ng dalaga ang pandilig sa gulat. Di Don Ricardo. Mabilis itong yumuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Gusto lang kitang makausap, sabi ni Ricardo. Diretsahan. Ikaw ang laging naglilinis sa kwarto ni Mateo. Ikaw ang mas madalas na nandoon kaysa sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. May napapansin ka bang kakaiba? Nakita ni Ricardo ang panandaliang pagtigil ng paghinga ni Lina. Ang mga mata nito ay naglikot, tila naghahanap ng lulusutan. Naalala ng dalaga ang banta ni Isabel, ang buhok sa kumot, ang babala. Wala po, sir, sagot ni Lina, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Tulog lang po siya palagi. Wala po akong nakikita. Kahit maliit na galaw, kahit pagsasalita. Mas lalong namutla si Lina. Umiling siya ng mabilis. Wala po talaga, sir. Pasensya na po. Kailangan ko na pong bumalik sa loob. Tinalikuran siya ni Lina at nagmadaling umalis. Halos tumatakbo. Naiwan si Ricardo na nakatayo sa gitna ng hardin. Ang pagtanggi ni Lina ay hindi nakapagpagaan ng loob niya. Sa halip, lalo itong nagpaalab ng kanyang hinala. Ang takot sa mga mata ng dalaga ay hindi takot sa amo. Iyon ay takot ng isang taong may itinatagong malaking sikreto o isang taong tinatakot para manahimik. Kung ayaw nilang magsalita, ang mga pader ng Villa Villena ang pagsasalitain niya. Nang gabing iyon, pumasok si Ricardo sa kanyang opisina at nilock ang pinto. Tinawagan niya si Miguel, ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security na kasama na niya bago pa man siya ikasal kay Isabel. Miguel, seryosong utos ni Ricardo. Kailangan ko ng security upgrade. Bukas na bukas din. Masusunod, sir. Saan po nating ilalagay? Sa buong bahay. Pero Miguel, ito ang pinakamahalaga. Gusto ko ng isang hidden camera sa loob ng kwarto ni Mateo. Yung pinakamaliit, yung walang makakapansin. Ilagay mo sa loob ng smoke detector. At makinig kang mabuti. Ako lang ang dapat magkaroon ng access sa footage na to. Walang ibang makakaalam. Kahit si Isabel. Naiintindihan mo ba? Malinaw po, Don Ricardo. Kinabukasan, naging abala ang mansyon sa mga teknisyan. Para kay Isabel at sa iba pa, isa lamang itong rutinaryong pagpapahigpit ng seguridad. Wala silang kamalay-malay na sa kisame ng silid ni Mateo. May isang matang hindi kumukurap na nakamasid sa bawat galaw. Lumipas ang maghapon. Hindi mapakali si Ricardo. Hinintay niyang sumapit ang hating gabi, ang oras ng mga lihim. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ni Isabel sa kabilang kwarto, dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kanyang library. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ang tanging ilaw sa madilim na silid. Nakakonek siya sa private server. Click!
Lumabas ang feed mula sa kwarto ni Mateo. Pinabilis niya ang video ng buong araw. Wala masyadong ganap sa umaga. Pumasok ang nurse, nag-check ng vitals, lumabas. Pumasok si Isabel, tumingin sandali, lumabas. At pagkatapos, pumasok si Lina. Bumagal ang tibok ng puso ni Ricardo habang pinapanood ang dalaga. Naglinis ito at pagkatapos, lumingon ito sa pinto. Siniguradong walang tao. Lumapit si Lina sa kama. Sa high definition na video, kitang-kita ni Ricardo ang lahat. Hinawakan ni Lina ang kamay ni Mateo. Kinausap niya ito. At pagkatapos, ang imposibleng nangyari. Nakita ni Ricardo ang kamay ng kanyang anak na gumalaw. Hindi spasm, hindi reflex, kusa itong humawak sa kamay ni Lina. Napahawak si Ricardo sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ang mga luha ay mabilis na namuo sa kanyang mga mata. Buhay siya. Diyos ko, gising ang anak ko. Sa screen, nakita niyang tinutulungan ni Lina si Mateo na igalaw ang mga daliri nito. Tila nag-eensayo. Nakita niya ang pagngiti ni Lina at ang bahagyang paggalaw ng labi ni Mateo. May komunikasyon, may buhay. Ang galak na naramdaman ni Ricardo ay abot langit. Gusto niyang tumakbo papunta sa kwarto, yakapin ang kanyang anak at pasalamatan si Lina. Ngunit biglang nagbago ang eksena. Sa video, biglang bumukas ang pinto. Agad na bumitaw si Lina at lumayo. Si Mateo ay mabilis na pumikit at nagpanggap na tulog. Pumasok si Isabel. Ang ngiti sa mukha ni Ricardo ay dahan-dahang naglaho habang pinapanood ang kanyang asawa. Lina, nandyan ka pa pala. Rinig niya sa audio feed. Papatapos na po, ma'am. Sagot ni Lina, halatang nanginginig. Bago mabilis na lumabas, naiwan si Isabel at si Mateo. Lumapit si Isabel sa kama. Hinaplos nito ang mukha ng bata. Mula sa malayo, mukha itong kilos ng pagmamahal. Ngunit sa screen, kitang-kita ni Ricardo ang kawalan ng emosyon sa mga mata ng kanyang asawa. Oras na para sa vitamins mo, mahal, sabi ni Isabel. Kumuha ito ng isang baso ng tubig at isang tableta. Inalalaya nito ang ulo ni Mateo. Pinainom. Pinagmasdan ni Ricardo ang reaksyon ng kanyang anak. Matapos mainom ang gamot, inasahan niyang gagaling ito o sisigla. Pero hindi. Sa loob ng ilang minuto, ang bahagyang kulay sa mukha ni Mateo na nakita niya kanina habang kausap si Lina ay naglaho. Ang bata ay tila mas lalong bumigat ang talukap ng mata. Ang kanyang katawan ay naging mas bagsak, mas patay. Tumingin si Ricardo sa data ng heart monitor na naka-overlay sa video. Ang heart rate ni Mateo ay bumagal. Masyadong mabagal, masyadong regular. Isang nakakabiinging katahimikan ang bumalot sa library. Ang gamot. Hindi iyon bitamina. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo sa isipan ni Ricardo. Ang pagtanggi ni Dr. Ramirez na may improvement, ang pananakot kay Lina, ang catatonic state na hindi gumagaling, hindi sakit ang pumapatay sa kanyang anak. Ang babaeng katabi niya sa pagtulog gabi-gabi ang siyang dahan-dahang lumalason dito. Nanginig ang mga kamay ni Ricardo, hindi sa takot, kundi sa isang matinding galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Tinitigan niya ang mukha ni Isabel sa screen na ngayon ay nakangiti habang hinahalikan ang noo ng batang kanyang nilulumpo. Babayaran mo ito, Isabel. Bulong ni Ricardo sa dilim, ang boses ay parang yelo. Isinusumpa ko, babayaran mo ito. Para kay Isabel Belvillena, ang buhay ay isang entablado at siya ang nag-iisang bida. Ang bawat ngiti, bawat haplos, bawat butil ng luha ay isang bahagi ng kanyang pagganap. Isang pagganap na pinag-aralan niya ng buong buhay niya. At sa Villa Villena, natagpuan niya ang perpektong entablado para sa kanyang pinakamalaking role. Ang mapagmahal na asawa at madrasta. Ngunit sa likod ng entablado, kapag ang mga ilaw ay patay na at wala nang manunood, lumalabas ang totoong Isabel. Nakatayo siya ngayon sa harap ng kanyang malaking salamin,
Sa walk-in closet, suot ang isang sutlang roba. Pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may perpektong mukha, mamahaling alahas, at mga matang kayang magtago ng pinakamadilim na mga lihim. Ngunit may isang bagay na sumisira sa perpektong larawan. Si Lina Reyes. Ang pagdating ng kasambahay na yon ay parang isang maliit na bato na itinapon sa isang payapang lawa. Lumilikha ng mga alon na unti-unting lumalaki. Noong una, isa lang siyang anino para kay Isabel, isang mukhang madaling makalimutan. Ngunit ngayon, ang aninong yon ay nagkakaroon ng anyo. Nagkakaroon ng lakas ng loob. Nagsimula sa mga maliliit na bagay. Ang paggugol ni Lina ng mas mahabang oras sa silid ni Mateo. Ang paraan ng pagtingin nito sa bata, na para bang may nakikita itong wala namang nakikita. At kanina lang, ang pagtatanong ni Ricardo tungkol sa paggalaw ng bata. Muscle spasms, sabi ni Dr. Ramirez, isang perpektong sagot. Ngunit alam ni Isabel na hindi yon sapat para patigilin ang lumalaking hinala ng kanyang asawa. Si Lina ang may kasalanan. Siya ang bumubuhay sa apoy ng pag-asa na matagal nang sinisikap ni Isabel na patayin. Kinuha ni Isabel ang kanyang telepono at nag-dial. Ramirez, sagot ng boses sa kabilang linya, halatang bagong gising. Bell here, sabi ni Isabel. Ang boses ay malamig. May problema. Nagiging mausisa si Ricardo. At sa tingin ko, ang bago nating katulong ang nagbibigay sa kanya ng ideya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor. Sinabi ko na sa'yo, Belle, delikado ang ginagawa natin. We need to be careful. Careful? Ramirez, 2 taon na tayong careful. Ang boses ni Isabel ay tumaas ng bahagya, puno ng inis. Malapit na nating makuha ang lahat. Ang kailangan lang natin ay ang final certification na permanently incapacitated na ang bata. Bakit ang tagal? Hindi ganon kadali yon. Kailangan ng proseso, ng maraming ebidensya. Then create the evidence. Putol ni Isabel. Doblehin mo ang dosis. Gusto kong manatili siyang tulog. Walang galaw, walang spasms, walang kahit ano. At bilisan mo ang mga papeles na yan bago pa mahuli ang lahat. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot. Isang galit ang kumukulo sa loob niya. Galit sa doktor na duwag, galit sa katulong na pakialamera, galit sa batang ayaw na lang manahimik ng tuluyan. Naglakad siya papunta sa kanyang jewelry box. Binuksan niya ito at hinaplos ang kumikinang na mga diamante at perlas. Ang bawat isang piraso ay isang simbolo ng kanyang tagumpay. Isang tropeyo mula sa kanyang pagtakas. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang maliit, masikip, at mabahong barong-barong. Ang amoy ng kanal at basurang hindi nakokolekta. Ang gutom, ang kahihiyan, ang pagiging si Isabel Serrano. Isang babaeng walang pangalan, walang yaman, walang kinabukasan. Naaalala niya ang bawat pangungutya, ang bawat pagmamaliit, ang bawat pinto na isinara sa kanyang harapan. Hinding-hindi na siya babalik doon, kahit anong mangyari. Ang pamilya, Vilena ang kanyang kaligtasan. At si Mateo? Si Mateo ang kandado sa pinto. Ayon sa di mababaling testamento ng yumaong si Sofia, ang lahat ng yaman ng mga Vilena ay mapupunta sa isang trust fund para kay Mateo. Si Ricardo ay may access lamang sa isang bahagi nito. Ang trust fund ay mabubuksan lamang kapag si Mateo ay nasa tamang edad na. Ngunit may isang maliit na probisyon, isang clause na natuklasan ng mga abogado ni Isabel. Kung ang bata ay idineklarang permanently mentally incapacitated, ang legal guardian nito na siya bilang asawa ni Ricardo ang magkakaroon ng buong kontrol sa pondo. Ang plano ay simple, panatilihing may sakit ang bata.
kunin ang pera. At kapag nakuha na ang lahat, ang bata ay magiging isang problema na madali ng solusyonan. Pero ngayon, dahil sa isang hamak na katulong, ang perpekto niyang plano ay nanganganib. Kailangan niyang alisin si Lina, hindi sa paraang mag-iiwan ng bakas. Kailangan niyang sirain ito. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang napakatalino at napakasama na napangiti siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang laro ng pusa at daga. At siya ang pusa. Naglakad siya papunta sa kanyang tokador at binuksan ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang mga tabletang ibinibigay sa kanya ni Dr. Ramirez. Dinurog niya ang isa hanggang sa maging pinong pulbos. Kumuha siya ng isang walang lamang bote ng bitamina mula sa kanyang medicine cabinet. Inilagay niya ang pulbos sa loob. Perpekto. Sunod, pumunta siya sa kanyang jewelry box at kinuha ang isa sa kanyang mga paboritong kwintas na diamante. Isang bagay na alam ng lahat ay hinding-hindi niya ipapahiram o iiwan kung saan-saan. Hawak ang dalawang bagay na ito, ang lason at ang piin. Naglakad si Isabel palabas ng kanyang silid. Gabi na. Ang mga katulong ay nasa kani-kanilang mga kwarto na. Dahan-dahan na parang isang anino, nagtungo siya sa quarters ng mga kasambahay. Alam niya kung alin ang kwarto ni Lina. Ang pinto ay hindi nakalak. Pumasok siya sa loob. Ang kwarto ay maliit at simple. May isang maliit na aparador. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga nakatuping damit, maingat niyang inilagay ang kwintas. Pagkatapos, kinuha niya ang bag ni Lina na nakasabit sa likod ng pinto. Ibinulsa niya ang bote ng bitamina sa loob, sa isang lugar na madaling makita. Tapos na. Ang patibong ay handa na. Bago siya umalis, napansin niya ang isang maliit na litrato sa tabi ng kama ni Lina. Isang larawan ng isang matandang babae at lalaki, marahil ay mga magulang nito, sa harap ng isang maliit na bahay kubo sa probinsya. Isang pamilyang masaya sa kanilang simple at mahirap na buhay. Napangisi si Isabel. Sayang, bulong niya sa hangin. Magkakaroon na sana kayo ng magandang buhay, pero sinira ng anak ninyo ang lahat. Lumabas siya ng silid ng walang ingay, isinara ang pinto, at bumalik sa kanyang marangyang mundo. Humiga siya sa kanyang malambot na kama. Sa tabi niya, ang espasyo kung saan dapat natutulog si Ricardo ay walang laman. Alam niyang nasa library na naman ito, abala sa trabaho. Mas mabuti na rin yon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pag-asam. Ini-imagine na niya ang eksena bukas, ang pag-iyak ni Lina, ang pagtataka sa mukha ni Ricardo, ang kanyang sariling pagganap bilang isang biktimang ninakawan at muntik ng malason ng anak. It's time for the show to begin. Bulong niya sa dilim, isang perpektong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Paalam, Lina Reyes. Ang umaga ay nagsimula tulad ng anumang ordinaryong araw sa Villa Villena. Ang araw ay sumisikat, ang mga ibon ay humuhuni, at ang amoy ng bagong lutong kape ay lumaganap sa hangin. Si Lina, na walang kamalay-malay sa patibong na nag-aabang sa kanya, ay abala sa kanyang mga gawain. Subalit, ang bigat ng lihim na kanyang dinadala at ang takot kay Isabel ay patuloy na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, si Don Ricardo ay halos hindi nakatulog. Ang imahe mula sa CCTV, ang paggalaw ng kanyang anak, at ang kasunod na pagpapainom ng gamot ni Isabel ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Umarte siyang normal sa almusal, ngunit sa likod ng kanyang pahayagan, ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid sa bawat kilos ng kanyang asawa. Naghihintay siya, nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang. Ang pagkakataon para sa susunod na hakbang ay ibinigay sa kanya ni Isabel mismo. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda si Ricardo na umalis para sa isang meeting sa opisina,
isang palusot para makipagkita sa isang private investigator. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Ang kwintas ko! Nawawala ang kwintas ko! Ang boses ay kay Isabel. Puno ito ng pagkataranta at pag-aalala. Mabilis na umakyat si Ricardo sa kanilang silid. Naroon si Isabel, nakatayo sa harap ng kanyang bukas na jewelry box. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nababagabag. Ricardo, ang diamanteng kwintas ko. Yung regalo mo sa akin nung anniversary natin, wala dito, sabi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Baka naman nailagay mo lang sa ibang lugar, Belle, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang isip ay alerto. Hindi. Sigurado akong dito ko inilagay kagabi, giit ni Isabel. May kumuha nito. Isang magnanakaw. Dito sa loob ng sarili nating pamamahay. Ang sigaw ay nakakuha ng atensyon ng mga kasambahay na ngayon ay nagkukumpulan sa labas ng pintuan kasama si Manang Josie at si Lina. Tiningnan sila ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Manang Josie, tawagin mo ang lahat ng katulong. Walang lalabas ng bahay na ito. Kailangang mahanap ang kwintas ko. Ang utos ay nagdulot ng tensyon sa mga kasambahay. Isa-isang tinanong ni Isabel ang bawat isa. Ngunit lahat ay umiling. Lahat ay nagulat. Kung walang aamin, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay matigas na ngayon. Pasensya na, pero kailangan nating halughugin ang mga kwarto ninyo. Ricardo, mahal, sang-ayon ka ba? Tumingin si Ricardo kay Isabel. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Ito ay isang pagtatanghal. At alam niyang mayroon itong particular na target. Tumango siya. Gawin mo ang sa tingin mo'y tama. Sinimulan ni Manang Josie at ng dalawang security guard ang paghahalughog habang si Isabel ay nakabantay na parang isang general. Ang una at pangalawang kwarto ay walang nakita. Ngunit nang pumasok sila sa kwarto ni Lina, hindi nagtagal. Isa sa mga guard ang may inilabas mula sa ilalim ng mga damit sa aparador. Isang kumikinang na diamanteng kwintas. Napasinghap ang lahat. Iyan! Sigaw ni Isabel. Itinuturo ang kwintas. Iyan nga. Lahat ng mga mata ay napunta kay Lina. Ang dalaga ay namutla na parang isang papel. Hindi po sa akin yan, nautal niyang sabi. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Maniwala po kayo. Sinungaling. Bulyaw ni Isabel lumapit kay Lina. Paano mo nagawa ito sa amin? Matapos ka naming tanggapin dito, pag nanakawan mo kami. Hindi po totoo yan, ma'am. Parang awa nyo na. Maniwala kayo. Umiiyak na pakiusap ni Lina. Tumingin siya kay Ricardo, naghahanap ng tulong. Ngunit hindi pa tapos si Isabel. Ang kanyang pag-arte ay nasa kasukdulan na. Bigla siyang napahawak sa kanyang noo na para bang may bigla siyang naalala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kunwaring takot. Teka, sabi niya, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na puno ng lagim. Kung kaya niyang magnakaw, anong pa kaya ang kaya niyang gawin sa anak ko? Bago pa man may makakilos, mabilis na dinampot ni Isabel ang maliit na bag ni Lina na nakasabit sa likod ng pinto. Binuksan niya ito at ibinuhos ang lahat ng laman sa sahig, kasama ng suklay, pitaka at panyo. Isang bagay ang gumulong at huminto sa paanan ni Ricardo. Isang maliit na bote. Walang tatak. Puno ng puting pulbos. Dinampot ito ni Ricardo. Tinitigan niya ito. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Isabel. Itinuro ang bote. V-vitamins lang po yan. Mabilis na sagot ni Lina. Binili ko po sa butika. Bitamina? Ang sigaw ni Isabel ay umalingaw-ngaw. O lason para sa anak ko. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay napapansin kong tila mas nanghihina si Mateo.
Ikaw ang may gawa nito. Pinagtatangkaan mong lasunin ang anak ko. Ang akusasyon ay napakabigat, napakasama, na hindi na nakapagsalita si Lina. Tanging ang kanyang mga hikbi at pag-iling na lamang ang kanyang naging sagot. Ang lahat ng kasambahay ay napaatras. Tinitingnan siya na para bang isa siyang halimaw. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng lahat ng ito. Hawak ang bote, hawak ang ebidensya. Tumingin siya kay Isabel, na ngayon ay umiiyak sa kanyang mga balikat, umaarte bilang isang ina na nasasaktan. Pagkatapos, tumingin siya kay Lina na nakaluhod sa sahig, wasak, durog, at walang kalaban-laban. Ang isip ni Ricardo ay isang bagyo. Ang video, ang gamot, ang pagnanakaw, ang pulbos. Si Isabel ay isang napakagaling na aktres. Ang lahat ng ebidensya ay itinuturo kay Lina. Kung wala siyang nakita kagabi, maniniwala siya sa lahat ng ito. Ngunit nakita niya. Kaya lang, wala siyang magawa. Hindi pa. Kung aaminin niyang may kamera, malalaman ni Isabel na alam na niya. Malalagay sa mas malaking panganib si Mateo. Kailangan niyang maglaro ayon sa laro ni Isabel, kahit gaano pa ito kasakit. Bumuntong hininga siya. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Lina at sa kanyang mga mata, sinubukan niyang iparating ang isang mensaheng hindi niya masabi, "Patawarin mo ako, magtiwala ka sa akin." Ngunit ang nakita lang ni Lina ay isang amo na nabigo siyang protektahan. "Patawad, Lina," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Isang maskara para sa nag-aalab na galit sa loob niya. Pero kailangan mong umalis. Ang mga salitang iyon ay ang huling dagok. Gumuho ang mundo ni Lina. Nagsimulang bumuhos ang ulan kasabay ng paglabas ni Lina Reyes sa malaking tarangkahan ng Villa Vilena. Ang bawat patak ay parang luhang nakikisimpatiya sa kanya mula sa kalangitan. Hawak niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-aari. Ngunit ang daladala niya ay higit pa roon. Ang bigat ng mga akusasyong hindi niya ginawa. Ang sakit ng pagkakatwa at ang durog na tiwala. Wala siyang payong. Hinayaan na lang niyang mabasa ang kanyang buhok at damit. Ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang galit ni Ma'am Isabel, kundi ang katahimikan ni Don Ricardo. Ang mga mata nito. Sa isang saglit, umasa siyang makikita niya roon ang paniniwala, ang pagdududa man lang. Ngunit ang nakita niya ay isang blangkong pader. Isang amo na pinili ang kanyang pamilya kaysa sa isang hamak na katulong. At iyon ang tuluyang pumatay sa natitira niyang pag-asa. Saan siya pupunta? Paano niya sisimulan muli? Paano niya maipagpapatuloy ang buhay gayong ang huling alaala sa isip niya ay ang mga mata ni Mateo na tiyak na nakasilip mula sa bintana. Takot at nag-iisa na naman. "Patawad, Mateo," bulong niya sa hangin, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha na humalo sa ulan. "Bigyan kita." Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa dati. Pinauwi na muna ni Ricardo ang ibang mga kasambahay para pakalmahin ang sitwasyon, kaya tanging sila na lang ni Isabel, ni Manang Josie at ng nurse ang naiwan. Nakatayo si Ricardo sa bintana ng kanyang aklatan. Pinagmamasdan ang papalayong anyo ni Lina sa gitna ng ulan hanggang sa lamunin na ito ng dilim. Ang bawat hakbang ng dalaga palayo ay isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Isang parte sa kanya ang gustong tumakbo, habulin ito, at sabihing, "Alam ko ang totoo." Ngunit hindi niya magawa. Ang kaligtasan ni Mateo ang nakataya. "Ricardo, mahal." Ang boses ni Isabel ay nasa likuran niya. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ang ulo nito sa kanyang balikat. "Shhh! Tapos na. Ligtas na si Mateo." Naramdaman ni Ricardo
ang katawan nito, ang init ng yakap nito. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi init ang naramdaman niya, kundi lason. Ang bawat haplos nito ay parang pagdampi ng isang ahas na natili siyang hindi gumagalaw, isang estatwang bato. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin yon, Ricardo. Patuloy ni Isabel, ang boses ay puno ng huwad na pighati. Mukha siyang mabait, pero ganoon yata talaga ang mga demonyo, nagaanyong anghel. Mabuti na lang at nalaman natin kaagad bago pa may mangyaring masama sa anak natin. Hindi sumagot si Ricardo. Hayaan mo na, mahal, sabi ni Isabel. Hinalikan siya sa pisngi. Nandito ako. Tayo ang mag-aalaga kay Mateo. Tayong dalawa lang, gaya ng dati. Umalis ito para ihanda ang hapunan. Iniwan si Ricardo sa dilim. Ang mga salitang iyon, tayo na lang dalawa, ay nag-iwan ng matinding kilabot sa kanyang kaluluwa. Pumasok siya sa silid ni Mateo. Ang nurse ay nag-aayos ng mga gamit. Ang bata ay nakahiga, mas maputla, mas walang buhay kaysa dati. Ang lahat ng progreso na nakita niya sa video ay naglaho na para bang isa lamang yung panaginip. Lumapit siya sa kama. Anak, panbulong niya. Patawarin mo si Papa. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Malamig ito, walang buhay, walang pagpisil na gumanti. Tumingin siya sa mukha ng kanyang anak. Nakapikit ito ng mahigpit at sa ilalim ng talukap ng mga mata nito, nakita ni Ricardo ang bahagyang panginginig. Takot. Ang kanyang anak ay takot na takot at wala siyang magawa para alisin ang takot na yon. Sa sandaling ito, siya'y isang bilyonaryo, isang makapangyarihang tao, ngunit sa loob ng silid na ito, siya ay isang amang walang kapangyarihan, isang amang bigo. Hindi makatulog si Ricardo. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, bumangon siya. Si Isabel ay mahimbing na natutulog sa kabilang silid, isang arrangement na sinimulan nila para hindi maistorbo si Ricardo sa kanyang trabaho. Ngayon, nagpapasalamat siya sa espasyong yon. Nagpunta siya sa kanyang aklatan. Ang tanging liwanag ay mula sa monitor ng computer. Ang ulan sa labas ay humina na, ngunit ang bagyo sa loob niya ay mas lalo pang lumalakas. Isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Ang mga salita ni Lina bago ito umalis. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Hindi yun mga salita ng isang taong nagsisinungaling. Iyon ay mga salita ng isang taong lubos na naguguluhan. Binuksan niya muli ang security footage. Hindi na ang footage mula sa silid ni Mateo, kundi ang mga footage mula sa pasilyo ng quarters ng mga kasambahay. Tinutok niya ang oras sa gabi bago ang insidente. Pinabilis niya ang playback. Walang masyadong aktibidad. Pagkatapos, may isang aninong lumabas mula sa dilim. Isang taong pamilyar ang hubog, pamilyar ang lakad. Si Isabel. Pinabagal niya ang video. Kitang-kita niya ang pagpasok ng kanyang asawa sa kwarto ni Lina. Nanatili ito sa loob ng halos 1 minuto. At pagkatapos ay lumabas. Dahan-dahan na para bang walang nangyari. Kinilabutan si Ricardo. Ngayon, sigurado na siya. It was a setup. Lahat ay planado. Sunod niyang pinanood ang footage mula sa sala noong maganap ang akusasyon. Tinuon niya ang kamera sa mukha ni Isabel. Nakita niya ang pagkataranta nito, ang mga luha. Isang perpektong pagganap, ngunit may isang sandali, 1 segundo lang. Habang ang lahat ay nakatingin sa umiiyak na si Lina, na si Isabel ay sumulyap sa direksyon ni Ricardo. Sa isang kisap mata, bago bumalik ang kanyang maskara ng pighati, nakita ni Ricardo ang isang bagay sa mukha nito. Isang munting kamangiti ng tagumpay, isang limangangiting demonyo. Click! Isinara ni Ricardo ang laptop. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matalas. Yelo. Tapos na ang pagdadalamhati. Tapos na ang pagiging biktima. Nawala na sa kanya si Lina. Ang kanyang anak ay bihag sa sarili niyang bahay. Ang kanyang kalaban
ay natutulog lang sa kabilang silid, nag-aakalang nanalo na ito. Hindi. Ang laro ay ngayon pa lang magsisimula. Ang library ni Don Ricardo Villena ay naging kanyang war room. Ang sikat ng araw ay nagsimula nang pumasok sa mga siwang ng bintana. Ngunit para sa kanya, gabi pa rin. Ang dilim sa loob niya ay mas matingkad pa kaysa sa dilim sa labas. Hindi galit ang nararamdaman niya. Ang galit ay mainit at padalos-dalos. Ang nararamdaman niya ay isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Isang yelo, isang kalmadong kapasyahan na unti-unting kumakain sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa kanyang laptop, pinanood niya muli ang mga video, 3 mahahalagang eksena. Una, ang video ni Lina at Mateo. Nag-e-ensayo, nag-uusap sa pamamagitan ng mga galaw, ang pruweba ng buhay. Pangalawa, ang video ni Isabel na pumapasok sa kwarto ni Lina, ang pruweba ng paninira. Pangatlo, ang video ni Isabel na nagpapainom ng bitamina at ang kasunod na paghina ni Mateo, ang pruweba ng krimen. Pinagsama-sama niya ang mga video file, inilagay sa isang encrypted na USB drive. Ito ang kanyang mga bala. Ngayon, kailangan niya ng mga kakampi. Dinampot niya ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang personal na telepono, kundi isang lumang burner phone na tinago niya para sa mga emergency. Isang numero lang ang nakasave doon. Miguel, sabi ni Ricardo, nang may sumagot sa kabilang linya. Kailangan kita. Ano po yon, Don Ricardo? Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Dr. Ramirez, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga utang, ang kanyang mga koneksyon. Bawat maduming sikreto na tinatago niya. At kailangan ko ring malaman ang lahat tungkol kay Isabel Serrano bago siya naging Villena. Lahat. Masusunod po, sagot ni Miguel, walang pag-aalinlangan. At Miguel, dagdag ni Ricardo, doblehin mo ang seguridad sa labas ng mansyon, pero sa loob, gusto kong maging kampante siya. Walang dapat makaalam na may alam ako. Maliwanag? Crystal, sir. Pagkatapos ng tawag, ang susunod na problema, si Lina. Paano niya ito hahanapin? Pinalayas niya ito nang walang tanong. Wala siyang numero, walang address. Ang tanging alam niya ay ang pangalan ng ahensyang pinanggalingan nito. Tinawagan niya ang kanyang personal na assistant, si Ana. Ana, good morning. May ipapahanap ako sa'yo. Urgent and confidential. Ibinigay niya ang pangalan ni Lina Reyes at ng ahensya. Kailangan kong malaman kung nasaan siya ngayon. Gamitin mo lahat ng resources mo. At Ana, this stays between us. Understood? Yes, sir. Right away. Sagot ni Ana. Nasanay na sa mga biglaang utos ng kanyang amo. Ang plano ay nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Hindi sapat na ipakita lang ang video. Kailangan niya ng perpektong entablado. Isang lugar kung saan hindi makakatakas si Isabel. Isang lugar kung saan ang kanyang pagbagsak ay magiging pampubliko at kahiya-hiya. At alam na niya kung saan. Ang taunang Villena Charity Ball, nagaganapin sa kanilang mansyon sa darating na Sabado. Ang paboritong gabi ni Isabel, ang gabi kung saan siya nagpapanggap na isang santa. Iyon ang magiging gabi ng kanyang paghuhukom. Pagsapit ng umaga, bumaba si Ricardo para sa almusal. Naroon si Isabel, nakangiti. Suot ang isa sa kanyang mga mamahaling damit, ang perpektong ginang ng mansyon. Good morning, mahal. Bati nito, hinalikan siya sa pisngi. Mas maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Ngumiti si Ricardo pabalik. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Yes, Belle, mas malinaw na ang lahat sa akin ngayon. Mabuti naman, sabi ni Isabel. Hindi napansin ang dobleng kahulugan sa mga salita niya. Naisip ko para mawala ang masamang hangin sa bahay na ito. Bakit hindi natin ituloy ang plano para sa charity ball? It will be a good distraction for us. Isang magandang ideya, sang-ayon ni Ricardo. In fact,
Gawin nating mas malaki ito kaysa dati. Imbitahan mo ang lahat. The media, our business partners, ang buong alta sosyedad. Let's give them a night to remember. Ang mga mata ni Isabel ay nagningning sa tuwa. Oh, Ricardo, that's a wonderful idea. Ako na ang bahala sa lahat. Habang abala si Isabel sa pagplano ng kanyang party, ang magiging entablado ng kanyang sariling pagbagsak, si Ricardo naman ay abala sa pag-iipon ng kanyang mga armas. Dumating ang report ni Miguel, si Dr. Ramirez ay may malaking utang sa sugal at tinanggalan na pala ng lisensya 2 taon na ang nakakaraan dahil sa medical malpractice. Si Isabel naman, ayon sa investigasyon, ay lumaki sa hirap at may ilang maliliit na kaso ng estafa bago pa man nito nakilala si Ricardo. Ang pera ang kanyang Diyos. Lahat ng ito ay inilagay ni Ricardo sa isang folder. Ang ebidensya ay dumarami. Tanghali, habang nasa gitna siya ng pag-aaral sa mga dokumento, tumunog ang kanyang burner phone. Si Ana. Sir, nahanap na po namin siya. Napaupo ng tuwid si Ricardo. Nasaan siya? Ayun po sa ahensya. Hindi po siya umuwi sa probinsya. May tumulong po sa kanyang kaibigan. Kasalukuyan po siyang nagtatrabaho bilang tagasilbi sa isang maliit na karinderya sa Quezon City. Ibinigay ni Ana ang eksaktong address. Good work, Ana. Thank you. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Isinara niya ang folder. Inayos niya ang kanyang damit. Tumayo siya at lumabas ng aklatan. Naabutan niya si Isabel na kausap ang isang party planner sa telepono. Tumatawa. Belle, sabi niya. Lumingon ito. Yes, mahal? May biglaang meeting lang ako sa labas. Baka gabihin ako ng uwi. Okay, sweetheart. Drive safely. Ngumiti ito at bumalik sa kanyang pag-uusap. Hindi na lumingon si Ricardo. Naglakad siya palabas ng mansyon, sumakay sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Isang babae ang kailangan niyang bawiin. Isang anak ang kailangan niyang iligtas. At isang demonyo ang kailangan niyang pabagsakin. Ang katahimikan bago ang bagyo ay tapos na. Ang Aling Nena's Carinderia ay isang mundong napakalayo mula sa Forbes Park. Ang hangin ay amoy nilulutong adobo at sinangag. Hindi mamahaling pabango. Ang mga tunog ay ingay ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan at masayang kwentuhan, hindi ang nakakabinging katahimikan ng isang mansyon. Sa gitna ng abalang lugar na ito, gumagalaw si Lina Reyes. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at sanay. Nagliligpit ng mga pinagkainan, nagpupunas ng mga mesa, naghahatid ng mga order. Sinubukan niyang ibaling ang lahat ng kanyang enerhiya sa trabaho para makalimot. Ngunit sa tuwing may sandali ng kapayapaan, bumabalik ang lahat. Ang akusasyon, ang pag-iyak, ang malamig na mga mata ni Don Ricardo. Sinusubukan niyang maging matatag, ngunit sa gabi, sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, hinahayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha para kay Mateo, ang batang naiwan niyang mag-isa sa kamay ng isang halimaw. Tanghali, kasagsagan ng dami ng tao. Habang nagpupunas siya ng isang mesa, isang anino ang tumabon sa kanya. Miss, pwedeng maki-order? Isang pamilyar na boses. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Lina at ang mundo niya ay huminto. Nakatayo sa harap niya, sa gitna ng maliit na karinderya, si Don Ricardo Villena. Ang kanyang mamahaling suit ay tila wala sa lugar. Ang kanyang presensya ay agaw pansin sa lahat. Ang mga tao sa paligid ay napahinto sa pagkain, nagbubulungan, nakatingin sa kanila. Ang unang naramdaman ni Lina ay takot. Sinusundan ba siya nito? Sasaktan? Ididiin palalo? Napaatras siya. Anong ginagawa niyo dito, sir? Hindi nagsalita si Ricardo. Sa halip kinuha niya ang isang upuan at umupo sa mesang pinupunasan ni Lina. Kinuha niya ang kanyang tablet mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa mesa. Pinindot niya ang play.
Ang unang lumabas ay ang video nila ni Mateo sa silid, ang kanilang lihim na pag-eensayo ang pag-uusap nila. Napasinghap si Lina, napatakip ng bibig. Alam niya pala. Bago pa man siya makapag-react, nagbago ang eksena sa tablet. Lumabas ang video ni Isabel, palihim na pumapasok sa kanyang kwarto, inilalagay ang kwintas. Sunod, ang video ni Isabel na nagpapainom ng bitamina kay Mateo. Nang matapos ang video, binalot sila ng katahimikan. Ang ingay ng karinderya ay tila naglaho. Tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang naririnig ni Lina. Tumingin si Ricardo sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lina ang totoong emosyon sa mga mata nito. Hindi isang blangkong pader, kundi isang dagat ng pagsisisi, sakit at galit. Lina, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay mababa at puno ng bigat. Patawad, isang salita. Ngunit sa salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Lina sa paligid ng kanyang puso. Ang mga luhang pinigilan niya sa loob ng maraming araw ay nagsimulang bumuhos. Bakit? Iyon lang ang nagawa niyang itanong. Bakit hindi po kayo nagsalita? Bakit hinayaan niyo po akong umalis? Dahil kailangan kong magpanggap, paliwanag ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Dahil kung nalaman ni Isabel na may alam ako, ilalagay ko sa mas malaking panganib si Mateo. Kailangan kong manahimik. Kailangan kong hayaan siyang mag-akalang nanalo na siya. Iyon ang pinakamasakit na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko, Lina. At habang buhay kong hihingin ang tawad mo para doon. Umiling si Lina, pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang mahalaga po, alam niyo ang totoo. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong nakatingin sa kanila. Pero ano pong plano niyo ngayon? Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Ricardo. Hindi ko ito kayang mag-isa. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ni Mateo. Ikaw ang kailangan niya. Anong tulong po ang maibibigay ko? May plano ako, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng talim ng determinasyon. Isang plano para ilabas ang lahat ng katotohanan at tiyaking magbabayad si Isabel sa lahat ng ginawa niya. Pero para magawa yon, kailangan kong itago ka muna sa isang lugar na ligtas kung saan hihintay natin ang tamang panahon. Nag-alinlangan si Lina. Ang bumalik, kahit sa anino ng mundo ng mga Vilena, ay nakakatakot. Ngunit pagkatapos, nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Mateo. Ang mga matang puno ng takot. Wala siyang ibang pagpipilian. Tumango siya. Gagawin ko po para kay Mateo. Isang maliit ng ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Salamat, Lina. Kinausap ni Ricardo si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya. Nag-iwan siya ng makapal na sobre ng pera, sapat para sa sahod ni Lina ng 1 taon bilang pasasalamat. Pagkatapos, magkasama silang lumabas ng karinderya. Sa labas, sa ilalim ng sikat ng araw, tila may nagbago sa pagitan nila. Hindi na sila amo at katulong. Sila ay 2 taong pinag-isa ng isang layunin. Mga kakampi. Pinagbuksan siya ni Ricardo ng pinto ng kanyang mamahaling sasakyan. Bago pumasok si Lina, humarap siya muli dito. Don Ricardo, sabi niya, may isa pa po akong tanong. Ano yon? Nung araw na yon, noong pinalayas niyo ako, kahit sandali po ba? Nagduda po ba kayo sa akin? Tinitigan siya ni Ricardo ng matagal. Hindi, sagot niya. Ang kanyang boses ay tapat. Kahit 1 segundo, hindi ako nagduda. Ang tanging nakita ko sa mga mata mo ay katotohanan. Ang mga salitang yon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang ebidensya sa video. Iyon ang naghilom sa huling sugat sa puso ni Lina. Pumasok siya sa sasakyan at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang may pag-asa. Habang paalis ang sasakyan,
Nagsalita si Ricardo. Isabel is planning a grand charity party at the mansion this weekend. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isip ay nasa laban na nag-aabang. That's where we will show everyone the truth. Ang Villa Vilena ay nagliwanag na parang isang diamante sa gitna ng gabi. Ang mga mamahaling sasakyan ay nakahanay sa labas. Ang tunog ng masayang tawanan at pagtama ng mga kopita ng champagne ay pumuno sa hangin. Ito ang taunang Vilena Charity Ball. At si Isabel Vilena, sa kanyang kumikinang na pulang gown, ang reyna ng gabi. Bawat galaw niya ay perpekto. Ang kanyang nangiti ay nakakahawa. Ang kanyang pagbati sa bawat bisita ay magalang at puno ng init. Siya ang larawan ng isang perpektong may bahay, isang pilantropo, isang anghel. Walang sino man sa silid na yon ang makakapagsabing sa likod ng magandang mukha na yon ay nagtatago ang isang demonyo. Sa isang sulok, malapit sa malaking bintana na tanawang hardin, tahimik na nakatayo si Don Ricardo Vilena. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid, isang agilang naghihintay ng tamang oras para dumagit. Ang kanyang isip ay nasa isang ligtas na bahay sa Laguna, kung saan si Lina ay kasama si Mateo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, alam niyang tunay na ligtas ang kanyang anak. Ang kaalamang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas at ng malamig na determinasyon na kailangan niya para sa gabing ito. My dear friends, tumahimik ang lahat nang umakyat si Isabel sa isang maliit na entablado, hawak ang isang mikropono. Ang mga ilaw ay tumutok sa kanya. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Panimula niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pasasalamat. Ang inyong suporta ay hindi lamang para sa ating charity, kundi para na rin sa aking pamilya, lalo na sa aking minamahal na anak, si Mateo. Ang kanyang laban ay aming laban. Nagpunas siya ng isang pekeng luha, at sa tulong ninyo at ng aking mapagmahal na asawa, si Ricardo, alam kong malalampasan natin ang lahat. Nagpalakpakan ng mga tao, naaantig sa kanyang pagganap. Nakangiti siyang lumingon kay Ricardo, naghihintay na tumayo ito sa tabi niya. At iyon ang hudyat na hinihintay ni Ricardo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa entablado, ngunit sa halip na tumabi sa kanyang asawa, kinuha niya ang mikropono mula sa kamay nito. Nagulat si Isabel. Nagtaka ang mga bisita, ang musika ay humina at tuluyang nawala. Salamat Isabel, sa napakagandang mensahe, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Ang nangiti ay nawala sa mukha ni Isabel, napalitan ng pagkalito. Bago tayo magpatuloy sa ating kasiyahan, sabi ni Ricardo sa mikropono, ang kanyang mga mata ay diretso sa mga bisita. Mayroon akong isang espesyal na short film na nais kong ibahagi sa inyong lahat. Isang kwento tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng mga pader ng Villa Vilena. Isang senyas mula kay Ricardo. Ang mga ilaw sa buong bulwagan ay namatay. Isang malaking projector screen sa likod ng entablado ang biglang nagliwanag. Nagsimula ang video. Ang unang eksena. Si Lina at Mateo sa silid. Ang pag-eehersisyo ng mga daliri. Ang nangiti sa mukha ni Lina, ang bahagyang paggalaw sa labi ni Mateo. Narinig ang mga bulungan mula sa mga manonood. Buhay ang bata? Gumagalaw siya. Ang mukha ni Isabel ay namutla. Ricardo, what is this? Anong kalokohan ito? Ngunit hindi siya pinansin ni Ricardo. Ang sumunod na eksena, ang madilim na pasilyo ng quarters ng mga katulong. Si Isabel, palihim na pumapasok sa kwarto ni Lina, inilalagay ang kwintas. Napasinghap ang mga bisita. Ang bulungan ay naging mas malakas. Ang huling eksena, ang pinakamalubha sa lahat. Si Isabel sa tabi ng kama ni Mateo. Ang pagpapainom ng bitamina.
Pagkatapos, isang close-up sa monitor ng puso, ipinapakita ang biglaang paghina at pagbagal ng tibok nito. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang pumuno sa buong silid. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nang bumalik ang mga ilaw, lahat ng mga mata ay nakatuon kay Isabel. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. "Peke, yan!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay hindi na malambing, kundi matinis at puno ng gulat. "Gawa-gawa lang yan. Isang setup. Ricardo, paano mo nagawa ito sa akin?" "Ang tanong, Belle," sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay parang yelo. "Paano mo nagawa yon sa anak ko?" "Mga sinungaling. Hindi totoo yan." Paulit-ulit na sigaw ni Isabel, tiningnan ang mga bisita na ngayon ay lumalayo sa kanya na para siyang may ketong. Sa gitna ng kaguluhan, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Pumasok ang ilang unipormadong pulis kasama ang isang detektib. Naglakad sila papunta sa entablado. Sinubukan ni Dr. Ramirez na kanina pa nakatago sa isang sulok na tumakas, ngunit hinarang siya ng isang pulis. Tumingin ang detektib kay Ricardo. Tumango si Ricardo. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na asawa at pagkatapos ay ang doktor na namumutla. "Sila ang dalawang salarin," deklara ni Ricardo. "Isabel Serrano Villena, Dr. Antonio Ramirez, inaaresto kayo sa salang frustrated murder at pamimeke ng dokumentong medikal," sabi ng detective habang pinoposasan sila. "Hindi! Bitiwan niyo ako! Hindi niyo ako pwedeng galawin! Ricardo, hayop ka!" Nagwawalang sigaw ni Isabel habang kinakaladkad siya palabas. Bago siya tuluyang mailabas, huminto siya at tumingin ng diretso kay Ricardo. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng purong galit at pagkasuklam. "Hindi pa tayo tapos, Ricardo!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Hindi pa!" Pagkatapos, isinara ang pinto. At sa wakas, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang Villa Villena ay nabalot ng tunay na katahimikan. Ang katahimikan ng hustisya. Ang umaga pagkatapos ng Villena Charity Ball ay sumikat ng may kakaibang kapayapaan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila mas magaan na para bang isang mabigat na ulap ang tuluyan ng nawala. Ang mga balita sa telebisyon at dyaryo ay puno ng iskandalo. Ngunit sa loob ng Villa Villena, mayroong katahimikan. Ang unang ginawa ni Ricardo ay ang personal na sunduin si Lina at Mateo mula sa safe house sa Laguna. Ang muling pagkikita nilang tatlo sa labas ng mansyon, sa ilalim ng sikat ng araw, ay isang eksenang puno ng emosyon na hindi na kailangan ng mga salita. Nang makita ni Mateo ang kanyang ama na naglalakad palapit, ang bata, na ngayon ay mas malakas na, ay dahan-dahang bumitaw sa kamay ni Lina at sumubok tumakbo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pa perpekto, medyo nanginginig pa, ngunit nandoon ang determinasyon. Lumuhod si Ricardo at sinalubong ang kanyang anak ng isang mahigpit na yakap. Doon, sa damuhan ng kanilang hardin, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, umiyak si Don Ricardo Villena. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng purong kaligayahan at pasasalamat. "Papa," sabi ni Mateo, ang kanyang maliit na boses ay malinaw na ngayon. "Uwi na tayo." "Oo anak," sagot ni Ricardo. Hinahaplos ang buhok nito. "Nasa bahay na tayo. Ligtas ka na." Nakatayo si Lina sa di kalayuan. Pinapanood sila. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Nang mag-angat ng tingin si Ricardo at magtama ang kanilang mga mata, isang ngiti ang ipinukol nito sa kanya. Isang ngiti na puno ng pasasalamat, paghanga, at isang bagay na mas malalim pa. Ang mga sumunod na linggo ay naging panahon ng pagbabago. Ang mansyon ay dahan-dahang napuno ng buhay. Ang mga therapist ni Mateo, mga tunay na doktor ngayon, ay regular na dumarating. Bawat araw, may bagong progreso. Ang kanyang unang buong pangungusap,
ang kanyang unang pagtakbo sa hardin at ang kanyang unang malakas na halakhak. Nangyari iyon isang hapon habang naglalaro sila ni Lina ng taguan sa likod bahay. Nahuli ni Lina si Mateo sa likod ng isang malaking paso at kiniliti niya ito. Ang tawa na lumabas mula sa bata ay napakalakas, napakasaya, na tila ba'y musika na gumising sa natutulog na kaluluwa ng buong mansyon. Nanonood si Ricardo mula sa bintana ng kanyang aklatan. Ang pagtawa ng kanyang anak ay ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si Lina, ang babaeng nagdala ng himala sa kanilang buhay. Isang gabi, pagkatapos matulog ni Mateo, naabutan ni Ricardo si Lina na tahimik na nakaupo sa tabi ng swimming pool, nakatingin sa mga bituin. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Ricardo, umupo sa tabi niya. "Hindi pa po ako inaantok, sir," sagot ni Lina. "Ricardo?" sabi niya. "Ricardo na lang, Lina. Please!" Ngumiti si Lina. "Okay, Ricardo." Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. "Hindi ko pa nagagawa ito ng maayos," panimula ni Ricardo. "Pero salamat, Lina. Sa lahat, walang sapat na salita para ipahayag ang pasasalamat ko." "Ginawa ko lang po ang tama," sagot ni Lina. "Mahal ko po si Mateo." "Alam ko." Tumingin si Ricardo sa kanya. "Pero higit pa roon ang ginawa mo. Hindi mo lang siya pinagaling. Pinagaling mo rin ako." Nagbahagi sila ng mga kwento sa ilalim ng mga bituin. Ikinuwento ni Ricardo ang tungkol kay Sofia, ang kanyang unang asawa, ang sakit ng pagkawala nito, at ang pagkakasala na kanyang binitbit na nagtulak sa kanya na magbulag-bulagan. Ikinuwento naman ni Lina ang tungkol sa kanyang simpleng buhay sa probinsya, ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Sa gabing iyon, hindi sila amo at katulong. Hindi sila dalawang taong mula sa magkaibang mundo. Sila ay dalawang kaluluwang sinugatan ng buhay na dahan-dahang nakakahanap ng lunas sa piling ng isa't isa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lina sa sofa sa sala, sa pagbabantay pa rin kay Mateo kahit tulog na ito, nilapitan siya ni Ricardo. Kumuha siya ng isang kumot at maingat na ikinumot sa kanya. Hinaplos niya ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Sa sandaling iyon, sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang marahan at mainit na pagtibok ng kanyang puso para sa isang bagong pag-ibig. Kinabukasan, abala si Mateo sa pagdodrawing sa sala. Pagkatapos ng ilang oras, masaya niyang ipinakita ang kanyang obra kina Ricardo at Lina. Ang drawing ay simple lang, 3 stick figures sa ilalim ng isang malaking dilaw na araw. Isang mataas na lalaki, isang babae, at isang maliit na bata sa gitna. Magkakahawak kamay silang lahat. Tumingin si Ricardo sa drawing, pagkatapos ay kay Lina. Ngumiti sila sa isa't isa. Itinuro ni Mateo ang drawing. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. "Pamilya," sabi niya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at tahimik na Villa Villena ay isa ng tunay na tahanan, puno ng tawanan at sigla. Ang mga anino ng nakaraan ay napalitan na ng sikat ng araw. Isang linggo ng umaga. Ang eksena sa hardin ay parang isang larawan mula sa isang libro ng mga kwentong pambata. Si Mateo, na ngayon ay isa ng malusog at makulit na bata, ay tumatakbo habang naghahabulan sila ng isang asong tuta na regalo sa kanya ni Ricardo. Si Ricardo naman, na nakasuot ng simpleng polo shirt at hindi business suit, ay abala sa pag-aayos ng mga halaman. At si Lina, na hindi na nakasuot ng uniforme ng katulong kundi isang simpleng bestida, ay naghahanda ng merienda sa isang mesa sa ilalim ng isang malaking puno. Sila ay isang pamilya, hindi sa dugo, hindi sa papel, kundi sa puso. "Papa, Tita Lina, tingnan na niyo!" Sigaw ni Mateo habang itinataas ang isang bulaklak na kanyang pinitas.
Ngumiti si Lina. Ang ganda naman yan, anak. Anak. Ang salitang yon ay natural nang lumalabas sa bibig ni Lina. At para kay Ricardo, ito ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Habang naghahapunan sila ng gabing iyon, tumawag ang abogado ni Ricardo. Lumabas na ang pinal na sentensya. Si Isabel at Dr. Ramirez ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso at mahahatulan ng mahabang taon ng pagkakakulong. Ang kabanata ng kanilang buhay na yon ay opisyal nang nagsara. Walang pagdiriwang, tanging isang tahimik na pagtanggap at pasasalamat na ang hustisya ay naghari. Kinabukasan, isinama ni Ricardo si Lina sa isang espesyal na lugar sa hardin. Ito ang paboritong hardin ng mga rosas ni Sofia, ang kanyang yumaong asawa. Ang ganda dito, sabi ni Lina, habang hinahaplos ang isang pulang rosas. Paborito ito ni Sofia, sabi ni Ricardo, nakatayo sa tabi niya. Alam mo, noong una, natatakot akong dalhin ka rito. Pakiramdam ko, pinagtataksilan ko siya. Tumingin si Lina sa kanya, nakikinig. Pero nitong mga nakaraang buwan, patuloy ni Ricardo, napagtanto ko na hindi ganoon. Naniniwala akong kung nasaan man si Sofia ngayon, masaya siya. Masaya siyang makita ang anak namin na masaya. Masaya siyang makita na ang lalaking iniwan niya ay natututo na muling magmahal. Humarap si Ricardo kay Lina at hinawakan ng dalawang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Lina Reyes, dumating ka sa buhay namin na parang isang anghel. Ibinigay mo ang liwanag nung kami ay nasa gitna ng kadiliman. Ibinigay mo ang pag-asa noong kami ay malapit ng sumuko. At ibinigay mo sa akin ang isang bagay na akala ko'y hindi ko na muling mararamdaman. Ricardo, mahal kita, Lina, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malinaw at tapat. Mahal kita hindi dahil sa utang na loob. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Ang iyong kabutihan, ang iyong katatagan, ang iyong puso. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Lina. Gusto kong bumuo ng isang tunay na pamilya, kasama ka, sabi ni Ricardo. Kasama si Mateo. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong maging kabiyak mo sa lahat ng darating na bukas. Lina, papayag ka bang maging Mrs. Villena? Hindi sumagot si Lina gamit ang mga salita. Sa halip, ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha, tumingkayad at hinalikan si Ricardo. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng pangako, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy ngunit lumabas na mas matatag. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Mateo kasama si Manang Josie. Ngumiti ang bata. Bumitaw sila sa kanilang halik, parehong hinihingal at masaya. Tiningnan ni Ricardo si Lina. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. So, is that a yes? Tanong niya, nakangiti. Tumingin si Lina sa kanya, pagkatapos ay sa bahay, at kay Mateo na kumakaway sa kanila. Ang kanyang mga ngiti ay abot sa kanyang mga mata. Ang pamilya ay hindi hinahanap, Ricardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Itinayo ito, at matagal na nating sinimulan, itayo ang sa atin. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik, papalapit sa kanilang anak, papalapit sa kanilang bagong bukas. Sa pagtatapos ng kwento sa Villa Villena, nanaig ang isang katotohanan. Gaano man katahimik ang kasamaan, hindi nito kayang lunurin ang konsensya at pagmamahal. Ang balak ni Isabel na patahimikin si Mateo alang-alang sa kayamanan ay tuluyang nabunyag, at ang kanyang kasakiman ang mismong naging dahilan ng sariling pagbagsak. Sa kabilang banda, ang kabutihang loob ni Lina, isang simpleng kasambahay, ang naging susi upang mailigtas ang isang bata at mabuo muli ang isang pamilya. Ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pera,
o kapangyarihan, kundi sa tapang na ipaglaban ang tama at protektahan ang mahal sa buhay. Ang masama ay may katapat na parusa at ang mabuti, kahit tahimik, ay ginagantimpalaan ng pag-asa at bagong simula. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Lina, may lakas ka bang magsalita kahit ikaw ay walang posisyon o yaman? Naniniwala ka ba na ang katotohanan ay laging nakakahanap ng daan? At ikaw na nanonood ngayon, kumusta ka? Sana'y ligtas ang puso mo. Kung may pinagdaraanan ka, tandaan mong may mga kwentong tulad nito para ipaalala. Hindi ka nag-iisa.